May panibagong birada si Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon. Dapat daw, noon pang 2022, naghanda ang gobyerno sa posibleng epekto ng gera. At live mula sa Davao City, aniasa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, ano pa ba mga nabanggit dyan ng bise? Julius, kasama sa misa si VP Sara Duterte kaninang tanghali sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Pero hindi rin maiwasan ng bise na punahin ang pamahalaan lalo sa pagpapatuloy na gulo sa Middle East. Kasabayan ang ika-isang taong anibersaryo ng pagkakaaresto. Sa ambush interview kay Vice President Sara Duterte sa Davao City, sinabi niyang wala siyang nakikitang ginagawa ng pamahalaan sa gyera sa Middle East. Ayon sa bise, dapat 2022 pa lang ay nakapaghanda na ang Pilipinas sa magiging epekto ng tensyon. Dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Pati kawalan daw ng aksyon ng administrasyon sa mga sangkot sa flood control projects, wala. Mag-iisang taon na rin yan, ma'am, simula nung sinabi ng dati ni Pangulong Marcos na mahiyak naman kayo. No? Mag-iisang taon na yan, hanggang ngayon wala pa rin nananagot sa flood control scandal. Dumalo si VP Sara sa misa kasama ang mga supporters para sa unang taon ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. Isang taon na sila galit at hindi huhupa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo. Patuloy daw na mag-a-apply ang kanilang kampo para sa interim release ng ama kahit papaulit-ulit itong madinay. Una nang sinabi ng bise na hindi na siya umaasang mapapauwi pa sa Pinas ang dating Pangulo. Nagpunta naman sa Korte Suprema ang Duterte supporters para dalhin ang kanilang signature campaign. Kasama si Senador Robin Padilla, panawagan nila sa SC na aksyonan na ang mga nakabinbing petisyon kaugnay sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Isang taon na po siya doon, kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila. Hindi po ito magic na pumirma lang kung sino-sino. Sa misa rin ginunita ng kaanak ng mga nasawi sa Jaguar ang araw na ito. Makulong ng habang buhay si Duterte, huwag muna siya mamatay para mapagbayaran naman niya ang ginawa sa aming mga biktima. Mahalaga sa amin ang para kay Duterte na makulong man siya o mabitay man siya. Para kay paano kami nga mahihirap, magkaroon kami ng katarungan. Sa ngayon, hinihintay ang magiging desisyon ng ICC sa confirmation hearing ni Duterte sa crimes against humanity. Julius, kakatapos lang ng isinagawang programa dito sa Rizal Park. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-alay din sila ng isang candle lighting activity kanina. Naghandog din ng isang advance birthday song ang mga taga-suporta ng dating Pangulo para sa kanyang nalalapit na birthday ngayong March 28. Julius. Maraming salamat, Bril Montalvo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.